Mainit ang sikat ng araw nang matapos ang klase sa Matahimik National High School. Isa-isang nagsilabasan ang mga estudyante habang masayang nag-uusap tungkol sa kanilang mga takdang aralin, mga plano sa katapusan ng linggo at mga pangarap para sa hinaharap. Kabilang sa kanila si Adrian, isang 16 na taong gulang na mag-aaral sa ika-10 baitang. Kilala siya sa kanilang barangay bilang isang tahimik, masipag at magalang na binata. Hindi siya kabilang sa pinakamayamang pamilya, ngunit pinalaki siya ng kaniyang mga magulang na may matibay na paninindigan sa katapatan at kabutihan. Ang kaniyang ama ay isang karpintero na tumatanggap lamang ng trabaho kapag may nagpapagawa ng bahay o kasangkapan. Ang kaniyang ina naman ay nagtitinda ng mga lutong pagkain sa palengke upang may pandagdag sa kanilang pang-araw-araw na gastusin. Sa kabila ng kahirapan, hindi kailanman itinuro ng kaniyang mga magulang na ang kakulangan sa pera ay dahilan upang gumawa ng mali. Habang naglalakad pa uwi, dumaan si Adrian sa lumang kalsadang napapaligiran ng mga puno ng akasya. Tahimik ang paligid at iilan lamang ang mga taong dumaraan. Hindi kalayuan sa kaniyang dinaraanan ay may napansin siyang isang bagay na nakahandusay sa gilid ng kalsada. Lumapit siya upang tingnan ito. Isa pala itong kulay kayumangging pitaka. Pinulot niya ito at maingat na binuksan. Napalunok siya nang makita ang laman nito. May makapal na salansan ng perang papel, ilang mahahalagang dokumento, mga resibo at isang identification card. Nabasa niya ang pangalan ng may-ari, si Roberto Mendoza. Napabuntong hininga si Adrian. Malaking halaga ang perang nasa loob ng pitaka. Sa isang iglap, naisip niya kung gaano kalaking tulong iyon sa kanilang pamilya. Matagal nang sirang-sira ang bubong ng kanilang bahay. Ilang buwan na ring nagtitipid ang kaniyang ina upang mabili lamang ang mga gamot ng kaniyang ama na madalas sumakit ang likod dahil sa mabibigat na trabaho. Sandaling nanahimik si Adrian. Parang may dalawang tinig na naglalaban sa kaniyang isip. Isa ang nagsasabing, walang makaaalam kung itatago niya ang pitaka. Ang isa naman ay nagpapaalala ng mga salitang madalas sabihin ng kaniyang ina. Ang perang hindi mo pinaghirapan ay hindi magdadala ng tunay na saya. Isinara niya ang pitaka. Hindi na siya nagdalawang isip. Hahanapin niya ang tunay na may-ari nito. Mabilis siyang nagtungo sa barangay hall upang humingi ng tulong. Pagdating niya roon ay sinalubong siya ng barangay secretary. Ano ang maitutulong namin sa iyo? Ipinakita ni Adrian ang pitaka. Nakapulot po ako nito. Baka po matulungan ninyo akong mahanap ang may-ari. Agad nilang sinuri ang identification card. Kilala pala ng barangay secretary ang nakapangalan sa pitaka. Si Roberto Mendoza ay isang negosyante mula sa karatig bayan na madalas bumili ng mga produktong agrikultural sa kanilang lugar. Tinawagan nila ang numerong nakasulat sa isa sa mga calling card na nasa loob ng pitaka. Ilang sandali lamang ay may sumagot. Halatang nag-aalala ang lalaki sa kabilang linya. Ilang oras na pala nitong hinahanap ang nawawalang pitaka. Halos hindi siya makapaniwalang may nakapulot at kusang nagsauli nito. Makalipas ang 30 minuto ay dumating ang isang puting sasakyan sa harap ng barangay hall. Bumaba rito ang isang lalaking nasa 50 taong gulang. Halatang pagod at balisang-balisa ang kaniyang mukha. Pagpasok niya sa opisina ay agad niyang nakita ang pitakang nasa mesa. Napahawak siya sa dibdib. Iyan ang pitaka ko. Maingat siyang lumapit. Binuksan niya ito at isa-isang sinuri ang laman. Naroon pa rin ang lahat. Ang pera, ang mga dokumento, ang mga mahahalagang papeles. Wala ni isang nawawala. Napatingin siya kay Adrian. Hindi mo ba ito binawasan? Umiling ang binata. Hindi po. Bakit? Ngumiti lamang si Adrian. Dahil hindi po iyon sa akin.
Natahimik ang lahat ng nasa loob ng opisina. Hindi araw-araw nakakakita ng kabataang may ganoong katapatan. Lumapit si Roberto kay Adrian. Mahigpit niya itong kinamayan. Maraming salamat. Mula sa kaniyang pitaka ay kumuha siya ng ilang perang papel at iniabot kay Adrian bilang gantimpala. Magalang na tumanggi ang binata. Hindi ko po ito kailangan, ngunit pinilit siya ng lalaki. Hindi ito kabayaran sa ginawa mo, pasasalamat lamang ito. Napaisip si Adrian, naalala niyang kailangan nilang bumili ng gamot ng kaniyang ama. Tinanggap niya ang maliit na gantimpala. Maraming salamat po, ngumiti si Roberto. Napakabuti mong bata, napakabihira na ng mga taong tulad mo. Hindi pa alam ni Adrian na ang simpleng pagsasauli ng isang pitaka ay magiging simula ng napakalaking pagbabago sa kaniyang buhay. Pag-uwi niya sa kanilang bahay ay nadatnan niyang inaayos ng kaniyang ama ang tumutulong bubong. Ikinuwento niya ang buong pangyayari. Tahimik lamang na nakinig ang kaniyang ama. Pagkatapos ay bahagya itong ngumiti. Ipinagmamalaki kita, anak. Napaluha ang kaniyang ina. Hindi man tayo mayaman, mayaman naman tayo sa dangal. Masaya silang nagsalo sa hapunan ng gabing iyon. Ngunit sa kabilang bayan, hindi pa rin makalimutan ni Roberto ang katapatan ng binatang nakapulot ng kaniyang pitaka. Pakiramdam niya ay hindi sapat ang maliit na gantimpalang ibinigay niya. May nabuo siyang plano. Isang planong magbabago hindi lamang sa buhay ni Adrian, kundi maging sa maraming taong makikilala nito sa hinaharap. Makalipas ang ilang araw mula nang maibalik ni Adrian ang nawawalang pitaka, unti-unti nang bumalik sa dati ang kaniyang pang-araw-araw na buhay. Maaga pa lamang ay gumigising na siya upang tulungan ang kaniyang ama sa mga gawaing bahay bago pumasok sa paaralan. Pagkatapos ng klase ay dumidiretso naman siya sa palengke upang tulungan ang kaniyang ina sa pagtitinda ng mga lutong pagkain. Hindi naging dahilan ang papuri ng mga tao upang magbago ang kaniyang ugali. Para kay Adrian, wala siyang ginawang pambihira. Ginawa lamang niya ang alam niyang tama. Sa kabilang bayan, patuloy namang iniisip ni Roberto Mendoza ang kabataang nagbalik ng kaniyang pitaka. Marami na siyang nakilalang tao sa loob ng maraming taon bilang negosyante. Naranasan na rin niyang malinlang, mawalan ng tiwala at masaktan dahil sa kasakiman ng ilan. Kaya naman labis siyang humanga nang makilala ang isang kabataang piniling maging tapat kahit may pagkakataon na sanang makinabang. Hindi niya maiwasang isipin ang sinabi ni Adrian noong araw na iyon. Hindi po iyon sa akin. Simple lamang ang mga salitang iyon, ngunit tumimo sa kaniyang isipan. Isang umaga ay ipinatawag niya ang kaniyang sekretarya. Hanapin mo ang address ng batang nagbalik ng pitaka ko. Mahinahon niyang utos. May balak po ba kayong ipadala? Ngumiti si Roberto. Mas gusto kong ako mismo ang pumunta. Kinabukasan ay bumiyahe siya patungo sa barangay ni na Adrian. Pagdating sa maliit na komunidad ay napansin niya ang payak na pamumuhay ng mga tao. Karamihan sa mga bahay ay yari sa kahoy at yero. Tahimik ang paligid at kapansin-pansin ang pagiging magkakakilala ng mga residente. Nagtanong siya kung saan nakatira ang pamilya ni Adrian. Hindi nagtagal ay narating niya ang isang simpleng bahay na may maliit na bakuran. May ilang halamang gulay na itinanim sa gilid at may lumang bangkong kawayan sa ilalim ng isang puno ng mangga. Nasa bakuran noon si Adrian, abala sa pag-aayos ng ilang sirang gamit. Nagulat siya nang makita ang lalaking nakilala niya ilang araw na ang nakalipas. Magandang umaga po. Magandang umaga rin, Adrian. Lumabas ang mga magulang ng binata upang salubungin ang bisita. Magalang silang nagpakilala sa isa't isa.
Inimbitahan nila si Roberto na pumasok sa kanilang bahay. Bagamat simple ang tahanan, kapansin-pansin ang kalinisan nito. Maayos ang pagkakalagay ng mga gamit kahit kakaunti lamang ang kanilang pag-aari. Habang nag-uusap sila, napansin ni Roberto ang lumang kisame na may mga bakas ng tagas ng ulan. May ilang bahagi rin ng dingding na kailangan ng kumpunihin. Ngunit higit sa lahat, nakita niya ang pagmamahalan ng pamilya. Hindi sila mayaman sa material na bagay, ngunit mayaman sila sa paggalang at pagkakaisa. Nagkwentuhan sila tungkol sa buhay. Ikinuwento ng ama ni Adrian ang kaniyang trabaho bilang karpintero at ang hirap ng paghahanap ng regular na pagkakakitaan. Ibinahagi naman ng ina ang kaniyang maliit na negosyo sa palengke. Tahimik lamang na nakikinig si Roberto. Mas lalo niyang naunawaan kung gaano kalaki ang tukso noong araw na makita ni Adrian ang pitaka. Sa kabila ng lahat, pinili pa rin nitong maging tapat. Maya-maya ay tumingin si Roberto kay Adrian. "Anak, ano ang pangarap mo?" Nag-isip muna ang binata bago sumagot. "Gusto ko pong makapagtapos ng pag-aaral. Gusto kong magkaroon ng magandang trabaho para matulungan ko ang aking pamilya." "May kursong gusto ka na ba?" "Opo, pangarap ko pong maging guro. Gusto kong makatulong sa mga batang gustong matuto." Ngumiti si Roberto. Nakikita niya ang katapatan sa bawat salitang binibitawan ng binata. Matapos ang ilang sandali ay nagsalita siyang muli. "May gusto sana akong ialok sa iyo." Nagkatinginan ang mag-anak. "Handa akong tumulong sa pag-aaral mo kapag dumating ang panahon na magkokolehiyo ka." Nagulat si Adrian, lalo namang natigilan ng kaniyang mga magulang. "Huwag po," agad na tugon ng ama. "Malaki na po ang naitulong ninyo noong araw." Umiling si Roberto. "Hindi ito utang na loob, hindi rin ito awa. Naniniwala akong ang mabubuting tao ay nararapat magkaroon ng pagkakataong maabot ang kanilang mga pangarap." Hindi agad nakapagsalita ang pamilya. Hindi nila inaasahan ang alok na iyon. Ipinaliwanag ni Roberto na handa niyang sagutin ang matrikula at iba pang pangunahing gastusin ni Adrian sa kolehiyo basta't ipagpapatuloy nito ang pagiging masipag at responsable. Napaluha ang ina ni Adrian. Hindi niya akalaing ang isang simpleng kabutihan ay magbubukas ng ganitong pagkakataon. Tahimik na yumuko si Adrian bilang paggalang. "Maraming salamat po. Hindi ko po sasayangin ang tiwalang ibinibigay ninyo." Tumango si Roberto. "Yan lamang ang hinihiling ko." Bago siya umalis ay iniabot niya ang kaniyang calling card. "Kapag may kailangan kayo, huwag kayong mahihiyang magsabi." Pagkaalis ng bisita ay nanatiling tahimik ang pamilya. Hindi pa rin sila makapaniwala sa nangyari. Makalipas ang ilang sandali ay nagsalita ang ama ni Adrian. "Anak, tandaan mo, hindi lahat ng biyaya ay pera. Ang tiwala ng isang tao ay isa sa pinakamahalagang kayamanan." "Opo, Itay. Mas lalo mong pagbutihin ang pag-aaral." "Opo." Kinabukasan ay mas ganado si Adrian sa pagpasok sa paaralan. Hindi niya sinabi sa kaniyang mga kaklase ang nangyari. Ayaw niyang isipin ng iba na espesyal siya. Patuloy siyang nag-aral ng mabuti at tumulong sa kaniyang pamilya. Hindi niya namalayan na may ilang taong nagsimulang humanga sa kaniyang kabutihan, habang mayroon ding ilan na nagsimulang mainggit sa kanya. Lumipas ang ilang linggo matapos ang pagdalaw ni Roberto Mendoza sa tahanan ni na Adrian. Sa bawat pagdaan ng araw ay lalo pang pinagbubuti ng binata ang kaniyang pag-aaral. Hindi nagbago ang kaniyang pag-uugali. Patuloy siyang gumigising ng maaga upang tumulong sa kaniyang ama sa mga gawaing bahay at sa pagkukumpuni ng mga sirang kagamitan.
Pagkatapos ng klase ay dumidiretso siya sa palengke upang alalayan ng kaniyang ina sa pagtitinda ng mga lutong pagkain. Unti-unti ring kumalat sa buong barangay ang kwento tungkol sa katapatan ni Adrian. Maraming matatanda ang pumupuri sa kanya. Madalas siyang gawing halimbawa ng mga guro sa paaralan kapag pinag-uusapan ang kahalagahan ng katapatan at tamang pagpapasya. Hindi naging komportable si Adrian sa labis papuri. Naniniwala siyang hindi dapat ipinagmamalaki ang paggawa ng tama sapagkat tungkulin iyon ng bawat tao. Ngunit hindi lahat ay natuwa sa magandang reputasyong kaniyang natamo. Sa loob ng kanilang silid-aralan ay may isang kaklase siyang nagngangalang Marco. Isa itong matalino ngunit palaging nais na siya ang sentro ng atensyon. Sanay siya ang kinikilala sa klase dahil sa matataas niyang marka at aktibong pakikilahok sa iba't ibang gawain ng paaralan. Nang magsimulang mapansin si Adrian, pakiramdam ni Marco ay unti-unti siyang natatabunan. Sa tuwing maririnig niya ang mga guro na nagsasabing, "Tularan ninyo ang katapatan ni Adrian," hindi niya maiwasang makaramdam ng pagkainis. Isang tanghali habang nasa kantina ang ilang mag-aaral, napunta ang usapan kay Adrian. "Narinig ko raw na tutulungan siyang makapag-aral ng negosyanteng may-ari ng pitaka," sabi ng isa. "Talagang sinuswerte ang mga mabubuting tao," dagdag ng isa pa. Tahimik lamang si Marco ngunit mahigpit ang pagkakahawak niya sa kaniyang baso. Hindi niya matanggap na tila napakadali para kay Adrian na makuha ang paghanga ng mga tao. Kinagabihan ay hindi mapakali si Marco. Paulit-ulit niyang iniisip ang mga nangyari sa nakalipas na mga linggo. Sa kaniyang isip ay nagsimulang tumubo ang inggit at kapag hinayaan ang inggit na manatili sa puso, unti-unti nitong binabago ang paraan ng pag-iisip ng isang tao. Samantala, walang kaalam-alam si Adrian sa nararamdaman ng kaniyang kaklase. Abala siya sa paghahanda para sa nalalapit nilang pagsusulit. Isang araw ay ipinatawag ng punong guro ang ilang piling mag-aaral sa opisina. Kasama sa mga tinawag si Adrian. Nagulat siya nang ipaalam sa kanila na magkakaroon ng paligsahan sa pagsulat ng sanaysay na lalahukan ng iba't ibang paaralan sa kanilang distrito. Ang mananalo ay magkakaroon ng scholarship at pagkakataong kumatawan sa kanilang paaralan sa mas mataas na antas ng kompetisyon. Pinili ng mga guro si Adrian dahil sa kaniyang husay sa pagsusulat at magandang asal. Napili rin si Marco dahil sa kaniyang matataas na marka. Nang marinig ni Marco ang pangalan ni Adrian, lalo siyang nakaramdam ng pagkainit ng damdamin. Sa halip na isipin ang paligsahan bilang pagkakataong mapabuti ang kaniyang kakayahan, inisip niya ito bilang laban na dapat niyang mapanalunan anuman ang mangyari. Lumipas ang mga araw ng paghahanda. Parehong nagsikap ang dalawang mag-aaral. Ngunit magkaiba ang kanilang layunin. Si Adrian ay nagsusulat upang maipahayag ang kaniyang mga saloobin at matuto. Si Marco naman ay nagsusulat upang patunayan na siya ang pinakamahusay. Habang papalapit ang araw ng paligsahan, napansin ng kanilang guro ang kakaibang kilos ni Marco. Madalas itong tahimik at tila may malalim na iniisip. Sinubukan niya itong kausapin, ngunit sinabi lamang nitong pagod siya sa paghahanda. Samantala, isang hapon ay muling dumalaw si Roberto Mendoza sa paaralan. Nakipagkita siya sa punong guro upang magbigay ng ilang aklat para sa silid-aklatan bilang pasasalamat sa magandang edukasyong ibinibigay ng paaralan. Habang naglilibot siya sa campus, nagkataon namang nakita niya si Adrian na tumutulong sa isang nakababatang estudyanteng nahihirapang magbuhat ng mga aklat. Ngumiti si Roberto. Lalong tumibay ang kaniyang paniniwalang tama ang naging desisyon niyang tulungan ang binata.
Hindi niya alam na may isang pares ng matang lihim na nakatingin sa kanila. Si Marco. Mula sa malayo ay nakita niyang magkausap ang negosyante at si Adrian. Sa kaniyang isip ay lalo pang tumindi ang paniniwalang pinapaboran ng kapalaran ang kaniyang kaklase. Sa halip na magsikap pang higit, nagsimula siyang maghanap ng paraan upang mabawasan ang paghanga ng mga tao kay Adrian. Hindi pa niya alam kung paano niya iyon gagawin, ngunit nagsimula na siyang mag-isip ng mga paraang maaaring makasira sa magandang pangalan ng binata. At doon nagsimulang mabuo ang isang pagsubok na hindi kayang lutasin ng katapatan lamang. Ilang araw na lamang ang natitira bago ang paligsahan sa pagsulat ng sanaysay. Abala ang buong paaralan sa paghahanda para sa iba't ibang gawain at kapansin-pansin ang pananabik ng mga mag-aaral na kumatawan sa kanilang paaralan. Si Adrian ay patuloy na nagsasanay sa pagsulat. Tuwing matapos ang klase ay dumaraan siya sa silid-aklatan upang magbasa ng mga aklat tungkol sa kasaysayan, panitikan at mga kwento ng mga taong nagtagumpay dahil sa sipag at katapatan. Naniniwala siyang mas lalawak ang kaniyang kaalaman kung patuloy siyang mag-aaral. Samantala, si Marco ay lalong naging tahimik. Hindi na siya gaanong nakikipag-usap sa kaniyang mga kaklase. Ang inggit na matagal na niyang kinikimkim ay unti-unti nang nagdidikta sa kaniyang mga desisyon. Isang hapon, matapos ang ensayo para sa paligsahan, naiwan sandali ni Adrian ang kaniyang bag sa loob ng silid-aralan habang tumulong siya sa isang guro na magdala ng mga aklat sa opisina. Pagkakataon iyon na matagal nang hinihintay ni Marco. Palihim siyang lumapit sa bag ni Adrian. Binuksan niya ito at maingat na isinilid sa loob ang isang sobre na may lamang perang papel. Isinara niya agad ang bag at umalis na tila walang nangyari. Kinabukasan, nagkaroon ng kaguluhan sa paaralan. Isang guro ang nag-ulat na nawawala ang perang nakalaan para sa pagbili ng mga kagamitang gagamitin sa paligsahan. Nasa isang puting sobre ang pera at huli itong nakita sa mesa ng faculty room. Nagulat ang lahat. Nagpasya ang punong guro na magsagawa ng maayos na pagsisiyasat. Isa-isang kinausap ang mga gurong may access sa silid at ilang mag-aaral na dumaan sa lugar noong araw na iyon. May isang estudyanteng nagsabi na nakita niyang pumasok si Adrian sa faculty room upang maghatid ng mga aklat. Hindi naman itinanggi ni Adrian ang sinabi. Opo, naghatid po ako ng mga aklat, pero pagkatapos po ay umalis na rin ako. Bilang bahagi ng investigasyon, hiniling ng punong guro na siyasatin ang mga bag ng mga estudyanteng posibleng nakadaan sa lugar. Tahimik na pumayag si Adrian. Isa-isang binuksan ang mga bag. Nang buksan ang kaniyang bag, natigilan ang lahat. Naroon ang puting sobre. Napatingin sa kaniya ang mga guro at mga kaklase. Maging si Adrian ay hindi makapaniwala. Hindi pa niya kailanman nakita ang sobreng iyon. Binuksan ito ng punong guro. Naroon ang eksaktong halagang nawawala. Natahimik ang buong silid. May ilang mag-aaral na nagsimulang magbulungan. Imposibleng siya iyon. Baka nagkamali lang. Akala ko ba napakatapat niya? Ramdam ni Adrian ang bigat ng mga titig na nakatuon sa kanya. Hindi siya galit. Mas nangingibabaw ang kaniyang pagkalito. Ma'am, hindi ko po alam kung paano napunta iyan sa bag ko. Tiningnan siya ng punong guro. Kailangan naming malaman ang buong katotohanan. Tumango si Adrian. Nauunawaan ko po. Hindi siya nagsalita ng higit pa. Alam niyang kahit anong paliwanag ang sabihin niya ay mahirap paniwalaan habang nasa kaniyang bag ang ebidensya.
Pag-uwi niya ay mabigat ang kaniyang pakiramdam. Napansin agad iyon ng kaniyang mga magulang. Tahimik niyang ikinuwento ang lahat ng nangyari. Hindi nagsalita ang kaniyang ama sa loob ng ilang sandali. Pagkatapos ay inilagay nito ang kamay sa balikat ng anak. "Anak, kilala ka namin." Tumango ang kaniyang ina. "Hindi namin kailangan ng ebidensya para malaman kung sino ka." Napaluha si Adrian, hindi dahil sa paratang, kundi dahil sa tiwalang ipinakita ng kaniyang mga magulang. Kinabukasan ay hindi siya pumasok agad sa paaralan. Dumaan muna siya sa barangay chapel upang manahimik at pag-isipan ang nangyari. Hindi niya maisip kung sino ang maaaring gumawa noon. Wala naman siyang kaaway. Pagdating niya sa paaralan ay ipinatawag siyang muli ng punong guro. Naroon din ang ilang guro. Sinabi ng punong guro na hindi pa sila magbibigay ng pinal na pasya hanggat hindi natatapos ang investigasyon. May ilang bahagi ng pangyayari na hindi pa malinaw. Nagpasalamat si Adrian. Hindi siya humingi ng espesyal na pagtrato. Ang nais lamang niya ay mabigyan ng pagkakataong lumabas ang katotohanan. Samantala, mula sa dulo ng pasilyo, ay tahimik na pinagmamasdan ni Marco ang mga nangyayari. Sa unang pagkakataon, nakaramdam siya ng pagsisisi. Hindi niya inaasahang ganoon kabigat ang magiging epekto ng kaniyang ginawa. Ngunit huli na. Nagsimula na ang isang kasinungalingang mahirap ng pigilan. At habang lumalalim ang investigasyon, unti-unti ring lalapit ang araw na mabubunyag ang tunay na may sala. Lumipas ang ilang araw, ngunit hindi pa rin humuhupa ang usap-usapan sa loob ng matahimik National High School. Sa bawat sulok ng paaralan ay may mga estudyanteng nagbubulungan tungkol sa pagkawala ng perang nakalaan para sa mga kagamitan sa paligsahan. May ilan na naniniwalang inosente si Adrian. Kilala nila ang kaniyang mabuting pag-uugali at hindi nila maisip na magagawa niya ang magnakaw. Ngunit mayroon ding nagsimulang magduda. Para sa kanila, mahirap balewalain ang katotohanang ang nawawalang sobre ay natagpuan sa loob ng kaniyang bag. Hindi pinansin ni Adrian ang mga bulong-bulungan. Sa halip ay nagpatuloy siya sa pagpasok at pag-aaral. Alam niyang darating ang panahon na lalabas din ang katotohanan. Napansin ito ng kaniyang guro sa Filipino na si Ginang Santos. Isang hapon matapos ang klase, tinawag niya si Adrian. "Anak, gusto kong malaman mo na hindi pa kita hinuhusgahan. Kilala kita bilang isang mabuting estudyante." Napayuko si Adrian. "Salamat po, ma'am. Sana po ay mapatunayan kong wala akong kasalanan." Ngumiti ang guro. Ang katotohanan ay may paraan upang lumitaw. Kailangan lamang ng tiyaga. Samantala, si Marco ay halos hindi na makatulog sa gabi. Tuwing ipipikit niya ang kaniyang mga mata ay naaalala niya ang sandaling isinilid niya ang sobre sa bag ni Adrian. Hindi niya inakalang ganoon kabigat ang magiging epekto ng kaniyang ginawa. Isang gabi, napansin ng kaniyang ina na tila wala siyang ganang kumain. "Marco, may problema ka ba?" Umiling siya. "Wala po." Ngunit alam ng kaniyang ina na may bumabagabag sa isip ng anak. Kinabukasan, nagpulong ang punong guro at ang mga guro upang pag-usapan ang kaso. Isa sa mga guro ang nagbanggit ng isang mahalagang detalye. Noong araw na nawala ang sobre, may maintenance staff na nagsabing may nakita siyang isang estudyanteng nagbukas ng bag sa loob ng silid-aralan. Nagkaroon ng pag-asa ang lahat. "Kilalang kilala ba niya ang estudyante?" tanong ng punong guro. "Hindi raw po. Nakatalikod ang nakita niya." Bagamat hindi pa sapat ang impormasyon, naging malinaw na may posibilidad
na may ibang taong naglagay ng sobre sa bag ni Adrian. Habang nagpapatuloy ang investigasyon, dumalaw muli si Roberto Mendoza sa paaralan upang kumustahin si Adrian. Nagulat siya nang malaman ang nangyari. Hindi siya makapaniwalang ang kabataang nagbalik ng malaking halaga ng pera ay ngayon ay pinaghihinala ang kumuha ng perang hindi naman sa kanya. Nakipag-usap siya sa punong guro. Naniniwala akong may hindi pa nalalaman sa kasong ito. Tumango ang punong guro. Iyon din ang aming iniisip. Hindi pa sarado ang investigasyon. Pagkatapos ng kanilang pag-uusap ay hinanap ni Roberto si Adrian. Natagpuan niya ito sa silid aklatan, tahimik na nagbabasa. "Kamusta ka na?" Ngumiti ng bahagya ang binata. "Ayos lang po. Hindi ka ba galit sa mga taong nagdududa sa iyo?" Umiling si Adrian. "Natural lang po na magtanong sila. Kung ako rin po ang makakakita ng perang nasa bag ng isang tao, baka magtaka rin ako." Napahanga si Roberto sa sagot ng binata. Sa kabila ng mabigat na paratang, nanatili itong mahinahon. Bago umalis si Roberto ay sinabi niya, "Huwag kang mawalan ng pag-asa. Ang tiwala ay maaaring masubok, ngunit ang katotohanan ay hindi habang buhay maitatago." Lumipas pa ang ilang araw. Habang naglilinis ang maintenance staff sa silid-aralan, may nakita siyang maliit na kwaderno sa ilalim ng isang cabinet. Nang buksan ito ay napansin niyang may mga pahina roong puno ng mga personal na tala. Isa sa mga pahina ay may nakasulat na, "Hindi ko matanggap na lagi na lang si Adrian ang pinupuri. Kailangan kong gumawa ng paraan para mawala ang tiwala ng lahat sa kanya." Walang nakasulat na buong pangalan sa pahina, ngunit may pirma sa ibaba. Ang lagda ay pamilyar. Agad itong dinala sa opisina ng punong guro. Tahimik na binasa ng punong guro ang nakasulat. Hindi pa iyon sapat na ebidensya upang husgahan ang sinuman. Ngunit malinaw na isa na iyong mahalagang piraso ng katotohanan. Sa unang pagkakataon mula nang magsimula ang kaso, nakaramdam ng pag-asa si Adrian. May mga palatandaang unti-unti nang lumilitaw ang tunay na nangyari. Ngunit hindi pa niya alam na ang pinakamahalagang pag-amin ay manggagaling mismo sa taong matagal na pinahihirapan ng sariling konsensya. Lumipas ang ilang araw matapos matagpuan ang maliit na kwaderno. Lalong naging maingat ang pamunuan ng paaralan sa kanilang pagsisiyasat. Ayaw nilang magbigay ng pasya nang hindi sapat ang mga ebidensya. Para sa kanila, ang katarungan ay hindi lamang tungkol sa pagpaparusa sa nagkasala, kundi pati na rin sa paglilinis ng pangalan ng inosente. Samantala, patuloy pa ring pumapasok si Adrian sa paaralan. Bagamat may mga kaklaseng umiiwas pa rin sa kanya, marami na rin ang nagsimulang magduda sa unang paratang. Napansin nilang hindi nagbago ang kaniyang pag-uugali. Magalang pa rin siyang nakikipag-usap sa lahat at handang tumulong sa mga nangangailangan. Isang umaga, ipinatawag ng punong guro si Marco sa opisina. Pagpasok niya, naroon ang punong guro si Ginang Santos at 2 pang guro. Nakapatong sa mesa ang kuwadernong natagpuan sa silid-aralan. "Marco," mahinahong wika ng punong guro, "may nais lamang kaming itanong." Napansin ni Marco ang kwaderno at biglang bumilis ang tibok ng kaniyang puso. "Ito ba ang kwaderno mo?" Hindi agad siya nakasagot. Maya-maya ay marahan siyang tumango. "Opo." Binuksan ng punong guro ang pahinang may nakasulat na tala. "Kilala mo ba ang sulat na ito?" Tahimik na napatungo si Marco. Alam niyang hindi na niya kayang itanggi pa. Tumulo ang kaniyang mga luha. "Pasensya na po." Nagkatinginan ang mga guro. "Hindi ko po intensyong umabot ng ganito." Huminga siya ng malalim bago ipinagpatuloy ang kaniyang pag-amin. "Inggit po ang nagtulak sa akin.
Pakiramdam ko po ay wala nang nakakakita sa mga pagsisikap ko dahil si Adrian na lang ang laging pinupuri. Kaya noong maiwan niya ang kanyang bag, inilagay ko po roon ang sobre. Natahimik ang buong silid. Hindi makapaniwala ang mga guro na ang ugat ng lahat ay simpleng inggit na pinabayaang lumaki. Ikaw ba ang kumuha ng sobre sa faculty room? Tanong ng punong guro. Opo, bakit mo ginawa iyon? Nagalit po ako sa sarili ko. Akala ko kapag nasira ang pangalan niya, babalik ang atensyon ng mga tao sa akin. Napapikit si Marco habang umiiyak. Pero mali po ako. Makalipas ang ilang sandali ay ipinatawag din si Adrian sa opisina. Pagpasok niya ay nakita niyang umiiyak si Marco. Hindi niya alam ang nangyayari. Maingat na ipinaliwanag ng punong guro ang buong pag-amin. Tahimik lamang na nakinig si Adrian. Hindi siya nagsalita agad. Matapos ang ilang sandali ay tumingin siya kay Marco. Bakit hindi mo sinabi agad ang totoo? Lalong yumuko si Marco. Natakot ako. Natahimik muli ang silid. Inaasahan ng lahat na magagalit si Adrian, ngunit sa halip ay nagsalita siya ng mahinahon. Nasaktan ako sa ginawa mo. Hindi lamang ako ang naapektuhan, kundi pati ang pamilya ko. Pero natutuwa akong sinabi mo na rin ang totoo. Nagulat ang lahat sa kanyang naging tugon. Nag-angat ng tingin si Marco. Hindi mo ba ako galit? Hindi madaling kalimutan ang nangyari, sagot ni Adrian. Pero kung tunay kang nagsisisi, mas mabuting magsimula kang itama ang iyong pagkakamali. Napaluha si Marco. Pasensya na talaga. Humarap ang punong guro sa dalawa. Ang pag-amin ay unang hakbang lamang. Kailangan ding panagutan ang naging bunga ng ginawa. Tumango si Marco. Handa niyang tanggapin ang anumang kaparusahan. Kinahapunan ay nagkaroon ng maikling pagtitipon sa paaralan. Ipinaalam ng punong guro sa mga guro at estudyante na natapos na ang investigasyon. Opisyal niyang inihayag na walang kasalanan si Adrian at napatunayang inosente. Nagkaroon ng katahimikan sa buong covered court. Marami sa mga estudyanteng nagduda kay Adrian ang nahihiyang yumuko. Isa-isa silang lumapit upang humingi ng paumanhin. Tinanggap ni Adrian ang kanilang paghingi ng tawad. Hindi niya nais magkimkim ng sama ng loob. Samantala, si Marco ay humarap din sa buong paaralan. Inamin niya ang kaniyang pagkakamali at humingi ng tawad kay Adrian, sa mga guro at sa lahat ng naapektuhan ng kaniyang ginawa. Hindi naging madali ang sandaling iyon, ngunit alam niyang iyon lamang ang tamang gawin. Pagkatapos ng programa ay muling nilapitan ni Roberto Mendoza si Adrian. Mas lalo kitang hinahangaan ngayon, sabi niya. Napatunayan mong ang tunay na lakas ay hindi lamang nasusukat sa katapatan, kundi pati sa kakayahang magpatawad. Ngumiti si Adrian. Marami pa po akong kailangang matutunan. Habang papalubog ang araw, tila nawala na rin ang mabigat na ulap na matagal na bumalot sa kaniyang buhay. Ngunit hindi pa rito nagtatapos ang kaniyang paglalakbay. Sa paglapit ng pagtatapos ng taong panuruan, isang bagong pagkakataon ang naghihintay sa kaniya, isang pagkakataong susubok hindi lamang sa kaniyang talino, kundi pati sa kaniyang tapang at determinasyon. Matapos mapatunayan ang kaniyang pagiging inosente, muling bumalik ang katahimikan sa matahimik National High School. Ang mga bulong-bulungan na minsang sumira sa pangalan ni Adrian ay napalitan ng paghanga at paggalang. Ngunit para kay Adrian, hindi mahalaga ang papuri. Ang pinakamahalaga sa kanya ay naibalik ang tiwala ng mga taong mahal niya. Nagpatuloy siya sa kaniyang mga gawain gaya ng dati. Maaga siyang gumigising upang tulungan ang kaniyang ama sa pagkukumpuni ng mga kasangkapan at ang kaniyang ina sa paghahanda ng mga pagkaing ititinda sa palengke. Pagkatapos nito ay pumapasok siya sa paaralan na may bagong sigla at pag-asa. Samantala, si Marco ay nagsisikap ding baguhin ang kaniyang sarili.
Tinanggap niya ang parusang ipinataw ng paaralan, kabilang ang pansamantalang pagsuspinde sa ilang gawaing pampaaralan at ang paglahok sa mga programang nagtuturo ng mabuting asal at pananagutan. Hindi siya nagreklamo. Alam niyang bunga iyon ng kaniyang pagkakamali. Isang araw, habang naglilinis si Marco sa silid aklatan bilang bahagi ng kaniyang pananagutan, dumating si Adrian upang magsauli ng isang aklat. Nagkatinginan ang dalawa. Tahimik na lumapit si Marco. "Adrian, gusto kong magpasalamat." "Nagpasalamat ka na noon. Hindi iyon sapat. Kung hindi mo ako pinatawad, baka hindi ko na nagawang itama ang sarili ko." Ngumiti si Adrian. "Ang mahalaga ay natuto tayo pareho. Huwag mo nang sayangin ang pagkakataong ibinigay sa iyo." Mula noon ay unti-unting nabawasan ang bigat na dinadala ni Marco. Hindi man agad na ibalik ang tiwala ng lahat. Nagsimula naman siyang magsikap upang mabawi ito sa pamamagitan ng mabubuting gawa. Ilang linggo ang lumipas at dumating ang araw ng paligsahan sa pagsulat ng sanaysay sa antas ng distrito. Maagang dumating ang mga kalahok mula sa iba't ibang paaralan. Lahat ay may dalang pag-asa at pangarap na maiuwi ang karangalan para sa kanilang mga paaralan. Kasama sa mga kalahok sina Adrian at Marco. Bago magsimula ang paligsahan, lumapit si Marco kay Adrian. "Good luck." "Good luck din." Wala nang bakas ng inggit sa kaniyang tinig. Sa halip ay may taos pusong paggalang. Ibinigay ang paksa ng sanaysay, ang katapatan bilang susi sa mas magandang kinabukasan. Napangiti si Adrian. Pakiramdam niya ay hindi lamang ito isang paksa, kundi bahagi na rin ng kaniyang sariling buhay. Maingat niyang isinulat ang kaniyang sanaysay. Ikinuwento niya kung paanong ang katapatan ay hindi laging nagdudulot ng agarang gantimpala, ngunit lagi itong nagiiwan ng kapayapaan sa konsensya at tiwala ng kapwa. Hindi niya isinulat ang sarili niyang karanasan bilang pagyayabang. Sa halip, ginawa niya itong halimbawa ng kahalagahan ng paggawa ng tama kahit walang nakakakita. Makalipas ang ilang oras ay natapos ang paligsahan. Habang hinihintay ang resulta, tahimik lamang na nag-uusap ang mga kalahok. Nang tawagin ng tagapagdaos ang mga nanalo, kabado ang lahat. Ikatlong gantimpala, tinawag ang isang kalahok mula sa ibang paaralan. Ikalawang gantimpala, muling may tinawag na ibang pangalan. Huminto sandali ang tagapagdaos bago binasa ang huling pangalan. Unang gantimpala, Adrian! Napalakpakan ng buong bulwagan. Napahawak si Adrian sa kaniyang dibdib. Hindi niya inaasahang siya ang mananalo. Lumapit siya sa entablado upang tanggapin ang tropeyo, medalya at sertipiko. Kasama rin sa gantimpala ang isang scholarship na malaking tulong sa kaniyang pag-aaral sa kolehiyo. Pagkatapos ng programa ay sinalubong siya ng kaniyang mga magulang. Mahigpit siyang niyakap ng kaniyang ina. "Alam kong kaya mo." Lumapit din si Roberto Mendoza. "Isa na namang biyaya ang dumating sa buhay mo." Ngunit ngumiti lamang si Adrian. "Hindi po ito biyaya para sa akin lamang. Para rin po ito sa pamilya kong hindi nagsawang sumuporta sa akin." Mula sa malayo ay pinagmamasdan sila ni Marco. Hindi na siya nakaramdam ng inggit. Sa halip ay nakadama siya ng inspirasyon. Naisip niyang darating din ang kaniyang pagkakataon kung magiging tapat siya sa sarili at magsisikap ng marangal. Habang pauwi ang pamilya ni Adrian, napansin nilang tila mas magaan ang kanilang mga hakbang. Sa unang pagkakataon,
nakita nilang unti-unti nang natutupad ang mga pangarap na dati tila napakalayo. Ngunit hindi pa nila alam na may mas malaking hamon na naghihintay kay Adrian. Isang pagsubok na magdadala sa kanya sa isang bagong yugto ng kaniyang buhay at susukat sa kaniyang katatagan sa harap ng mas malalaking responsibilidad. Matapos ang tagumpay ni Adrian sa paligsahan sa pagsulat ng sanaysay, lalo siyang naging inspirasyon sa kanilang paaralan at sa buong barangay. Ang kaniyang pangalan ay madalas nang banggitin sa mga programa bilang halimbawa ng isang kabataang may sipag, katapatan at mabuting puso. Gayunman, nanatili siyang mapagpakumbaba. Hindi niya hinayaang baguhin ng mga parangal ang kaniyang pag-uugali. Para sa kanya, ang bawat tagumpay ay bunga ng pagsisikap, panalangin at suporta ng kaniyang pamilya. Lumipas ang ilang buwan at dumating ang araw ng kanilang pagtatapos sa junior high school. Maagang nagtipon ang mga mag-aaral, guro at mga magulang sa bulwagan ng paaralan. Makikita sa mukha ng bawat isa ang saya at pananabik sa panibagong yugto ng kanilang buhay. Nang tawagin ang pangalan ni Adrian upang tanggapin ang kaniyang diploma at mga parangal, malakas ang naging palakpakan ng buong bulwagan. Hindi lamang siya kinilala bilang isa sa mga may pinakamataas na marka sa kanilang baitang, kundi ginawaran din siya ng espesyal na parangal para sa huwarang katapatan at mabuting pag-uugali. Habang tinatanggap niya ang mga medalya, napatingin siya sa kaniyang mga magulang. Nakita niya ang mga ngiti at luha sa kanilang mga mata. Naalala niya ang lahat ng kanilang pinagdaanan. Ang mga gabing kulang ang pagkain, ang tumutulong bubong kapag umuulan, at ang mga panahong halos mawalan sila ng pag-asa. Ngunit ngayon, naroon silang magkakasama. Ipinagdiriwang ang bunga ng kanilang pagtitiyaga. Pagkatapos ng seremonya ay lumapit si Roberto Mendoza. Binabati kita, Adrian. Maraming salamat po. Hindi pa rito nagtatapos ang paglalakbay mo. Nais kong tuparin ang ipinangako ko sa iyo. Iniabot niya ang isang sobre. Nagtaka si Adrian. Pagbukas niya nito ay nakita niya ang isang liham. Ito ay kumpirmasyon na sasagutin ni Roberto ang lahat ng pangunahing gastusin ni Adrian sa kolehiyo, kabilang ang matrikula, mga aklat at iba pang pangangailangan sa pag-aaral. Hindi agad nakapagsalita si Adrian, na puno ng luha ang kaniyang mga mata. Maraming salamat po. Ngumiti si Roberto. Huwag mo akong pasalamatan, ipagpatuloy mo lamang ang pagiging mabuting tao. Pagkaraan ng ilang linggo ay nagsimula ang bagong taon ng pag-aaral. Lumuwas si Adrian sa kalapit na lungsod upang mag-aral sa isang kilalang kolehiyo. Hindi naging madali ang paglayo sa kaniyang pamilya. Sa unang pagkakataon ay mag-isa siyang titira sa isang maliit na boarding house malapit sa paaralan. Bago siya umalis, kinausap siya ng kaniyang ama. Anak, maraming bagong tao ang makikilala mo. Maraming bagong pagsubok ang haharapin mo. Huwag mong kalilimutang dalhin ang mga aral na natutunan mo rito sa ating tahanan. Tumango si Adrian. Hinding-hindi ko po makakalimutan. Yakap naman ng kaniyang ina ang ibinaon niyang lakas ng loob. Kahit malayo ka, lagi mong tandaan na ipinagmamalaki ka namin. Pagdating sa lungsod ay namangha si Adrian sa laki ng kaniyang bagong paaralan. Mas marami ang mga estudyante, mas malalaki ang mga gusali, mas mabilis ang takbo ng buhay. Sa unang araw ng klase ay marami siyang nakilalang bagong kaklase. May mga estudyanteng galing sa mayayamang pamilya at mayroon ding tulad niyang nagsisikap lamang upang maabot ang kanilang mga pangarap. Habang naglilibot siya sa campus, napansin niyang may isang matandang lalaki
ang nahihirapang magbuhat ng mabibigat na kahon. Hindi nagdalawang isip si Adrian. Lumapit siya at inalok ang kaniyang tulong. "Hayaan niyo na po, ako na ang magbubuhat." Nagpasalamat ang matanda. Hindi alam ni Adrian na ang taong kaniyang tinulungan ay isa pala sa mga pinakamatagal ng propesor sa kolehiyo. Napangiti ang propesor habang pinagmamasdan ang binata. Bihira na ang kabataang kusang tumutulong ng walang hinihinging kapalit. Ngumiti lamang si Adrian. "Tinuruan lang po ako ng aking mga magulang na gawin ang tama." Hindi niya namalayan na ang simpleng pagtulong na iyon ay muli na namang magbubukas ng isang mahalagang pagkakataon sa kaniyang buhay. Sa bagong paaralang kaniyang papasukan, hindi lamang talino ang susubok sa kanya. Makakaharap din siya ng mga taong magbabago sa kaniyang pananaw, mga pagsubok na susukat sa kaniyang paninindigan, at mga pagkakataong magpapatunay na ang tunay na tagumpay ay hindi na susukat sa yaman o parangal, kundi sa kabutihang naiiwan sa puso ng kapwa. Nagsimula ang unang semestre ni Adrian sa kolehiyo na puno ng pananabik at bagong karanasan. Araw-araw ay maaga siyang pumapasok sa paaralan. Hindi niya sinasayang ang bawat oras sapagkat alam niyang ang pagkakataong makapag-aral ay bunga ng tiwala at kabutihang ipinagkaloob sa kanya ng maraming taong naniwala sa kaniyang kakayahan. Hindi naging madali ang buhay sa lungsod. Kailangan niyang matutong mamuhay ng malayo sa kaniyang pamilya. Siya ang naglalaba ng kaniyang mga damit, nagluluto ng simpleng pagkain at maingat na binabudget ang perang ipinadadala para sa kaniyang mga pangangailangan. Sa kabila nito, hindi siya nagreklamo. Sa tuwing nakakaramdam siya ng pagod, naaalala niya ang sakripisyo ng kaniyang mga magulang at ang pangakong ginawa niya kay Roberto Mendoza na pag-iigihan niya ang kaniyang pag-aaral. Unti-unti siyang nakabuo ng mga bagong kaibigan. Isa sa kanila si Daniel, isang masayahing binata na mahilig tumulong sa mga kaklase. Naging magkasundo sila dahil pareho silang masipag at may pangarap na makapagtapos. Ngunit hindi lahat ng kaniyang nakilala ay may mabuting hangarin. May isang grupo ng mga estudyanteng kilala sa pagiging mapagmataas. Dahil nagmula sila sa mayayamang pamilya, madalas nilang maliitin ang mga kaklaseng hindi kayang makisabay sa kanilang pamumuhay. Isang tanghali, habang kumakain si Adrian sa kantina, narinig niya ang usapan ng grupo. "Iyan ba ang scholar na galing probinsya?" "Oo," sabi nila, "napakasipag daw. Tingnan natin kung hanggang saan ang mararating niya." Hindi na lamang pinansin ni Adrian ang kanilang mga sinabi. Mas pinili niyang ituon ang kaniyang pansin sa pag-aaral kaysa makipagtalo. Lumipas ang mga linggo at dumating ang unang malakihang pagsusulit. Lahat ng estudyante ay abala sa pagrerepaso. Habang nasa silid-aklatan si Adrian, napansin niyang may isang estudyanteng nagmamadaling umalis at may naiwan itong maliit na sobre sa mesa. Tinawag niya ang estudyante ngunit hindi siya nito narinig. Pinulot ni Adrian ang sobre. Nang kaniyang buksan ito upang makilala ang may-ari, nakita niyang may lamang malaking halaga ng pera at ilang mahahalagang dokumento. Napabuntong hininga siya. Parang bumalik sa kaniyang alaala ang araw na nakapulot siya ng pitaka noong siya ay nasa high school pa lamang. Hindi siya nagdalawang isip. Dinala niya agad ang sobre sa opisina ng Student Affairs Office upang mahanap ang may-ari. Makalipas ang ilang oras ay dumating ang estudyanteng nawalan ng sobre. Halos maiyak ito nang malamang ligtas ang lahat ng laman. Nagpasalamat ito ng paulit-ulit kay Adrian. Mabilis na kumalat sa buong kolehiyo ang balita tungkol sa kaniyang katapatan. Maging ang propesor na kaniyang tinulungan noong unang araw ng klase ay muling nakausap siya. "Adrian," sabi ng propesor,
Hindi aksidente ang mga mabubuting nangyayari sa buhay mo. Ang bawat mabuting gawa ay nag-iiwan ng magandang halimbawa sa iba. Napangiti si Adrian. Hindi ko po iniisip ang kapalit, ginagawa ko lamang ang tama. Sa kabilang banda, ang mga estudyanteng dating nang mamaliit sa kanya ay nagsimulang magbago ng tingin. Napagtanto nilang hindi nasusukat sa mamahaling gamit o marangyang pamumuhay ang tunay na halaga ng isang tao. Makalipas ang ilang araw, ipinatawag si Adrian sa opisina ng dekano. Nagulat siya nang malaman na nais siyang isama sa isang espesyal na programa ng kolehiyo para sa mga estudyanteng may natatanging karakter at kakayahan sa pamumuno. Ang programang ito ay magbibigay sa kanya ng pagkakataong kumatawan sa paaralan, sa iba't ibang gawaing pangkomunidad at mga seminar sa buong lalawigan. Malaki itong karangalan. Ngunit kasabay nito ay mas malaki ring responsibilidad. Habang naglalakad pa uwi sa kaniyang tinutuluyan, napaisip si Adrian. Hindi niya inaasahang ang isang simpleng desisyon na isauli ang isang pitaka ilang taon na ang nakalipas ay hahantong sa napakaraming oportunidad. Ngunit alam niyang hindi pa tapos ang kaniyang paglalakbay. Marami pa siyang haharaping hamon at ang pinakamahalaga sa lahat ay ang manatiling mabuting tao kahit patuloy na nagbabago ang kaniyang buhay. Lumipas ang 4 na taon na tila napakabilis. Sa bawat semestre ay patuloy na pinagbubuti ni Adrian ang kaniyang pag-aaral. Hindi naging madali ang landas na kaniyang tinahak. Dumaan siya sa maraming pagsusulit, proyekto at mga hamong sumubok sa kaniyang tiyaga at determinasyon. Ngunit sa bawat pagsubok ay lagi niyang naaalala ang mga aral na itinuro ng kaniyang mga magulang, ang maging tapat, masipag at mapagpakumbaba. Sa tulong ng scholarship at ng patuloy na suporta ni Roberto Mendoza, natapos ni Adrian ang kaniyang kursong pang-edukasyon. Dumating ang araw ng kaniyang pagtatapos sa kolehiyo. Sa malaking bulwagan ng universidad ay nagtipon ang daan-daang mag-aaral kasama ang kanilang mga pamilya. Nakasuot ng toga si Adrian habang tahimik na naghihintay na tawagin ang kaniyang pangalan. Nang siya ay isa-isang kilalanin bilang isa sa mga natatanging nagtapos ng kanilang batch, umalingaw-ngaw ang malakas na palakpakan sa buong bulwagan. Sa hanay ng mga bisita ay nakita niya ang kaniyang mga magulang. Bagamat mas tumanda na ang kanilang mga mukha dahil sa paglipas ng panahon, naroon pa rin ang parehong pagmamahal at pagmamalaki sa kanilang mga mata. Naroon din si Roberto Mendoza. Ngumiti ito habang pinagmamasdan ang binatang minsang nagbalik ng isang nawawalang pitaka. Pagkatapos ng seremonya ay lumapit si Roberto kay Adrian. "Binabati kita, natupad mo ang pangarap mo." Napangiti si Adrian. "Hindi ko po ito mararating kung hindi dahil sa tulong ninyo." Umiling si Roberto. "Hindi. Naging daan lamang ako. Ikaw ang gumawa ng sarili mong tagumpay." Si Adrian sa kinakailangang pagsusulit upang maging ganap na guro. Hindi nagtagal ay nakatanggap siya ng pagkakataong magturo sa isang pampublikong paaralan sa kanilang lalawigan. Sa unang araw ng kaniyang pagtuturo, humarap siya sa kaniyang mga estudyante na may ngiti sa labi. Naalala niya ang kaniyang sariling kabataan. Naalala niya ang mga panahong nangangarap lamang siyang makatapos ng pag-aaral. At higit sa lahat, naalala niya ang araw na nakapulot siya ng isang pitaka sa gilid ng kalsada. Hindi niya inakalang ang simpleng pasyang iyon ang magiging simula ng napakaraming biyaya. Sa bawat araling kaniyang itinuturo ay hindi lamang kaalaman ang kaniyang ibinabahagi. Itinuturo rin niya ang kahalagahan ng katapatan, pananagutan at paggalang sa kapwa. Isang araw ay may isang batang lumapit sa kanya matapos ang klase. "Sir Adrian, bakit po mahalagang maging tapat kahit walang nakakakita?" Napangiti siya.
Umupo siya sa tabi ng bata bago sumagot. Kapag tapat ka, hindi lamang ang tiwala ng ibang tao ang napapanatili mo. Mas mahalaga, tahimik ang iyong konsensya at wala kang dapat ikatakot. Ang mabuting pangalan ay kayamanang hindi kayang bilhin ng kahit gaano kalaking halaga ng pera. Tahimik na nakinig ang bata. Makalipas ang ilang taon ay lalo pang umunlad ang buhay ng pamilya ni Adrian. Naipaayos nila ang kanilang bahay. Hindi na kailangang magtrabaho ng mabigat ang kaniyang ama. Nakapagpahinga na rin ang kaniyang ina sa pagtitinda matapos ang maraming taon ng pagsisikap. Hindi man sila naging napakayaman, naging sapat ang kanilang kabuhayan upang mamuhay ng payapa at marangal. Samantala, si Marco ay nagtapos din ng pag-aaral at naging matagumpay sa kaniyang napiling propesyon. Hindi na naulit ang kaniyang dating pagkakamali. Madalas niyang ikwento sa mga kabataan ang naging karanasan niya upang magsilbing babala na ang inggit ay maaaring sumira sa magandang kinabukasan kung hindi ito mapipigilan. Isang hapon ay muling nagkita sina Adrian, Marco at Roberto sa isang programa ng paaralan. Habang nag-uusap sila, napatingin si Roberto kay Adrian at bahagyang ngumiti. Naaalala mo pa ba ang pitakang naibalik mo sa akin? Tumawa ng marahan si Adrian. Opo, hindi ko po akalaing iyon ang magbabago ng takbo ng buhay ko, sumagot si Roberto. Maraming tao ang naniniwalang ang kayamanan ay nasusukat sa dami ng pera. Ngunit sa araw na iyon, ipinakita mo sa akin na ang pinakamahalagang kayamanan ay ang isang taong may malinis na konsensya at tapat na puso. Napayuko si Adrian bilang paggalang. Hindi siya nagsalita. Sapat na sa kanya ang malaman na ang kaniyang simpleng kabutihan ay nagbigay inspirasyon sa maraming tao. Habang papalubog ang araw, napuno ng pag-asa ang kaniyang puso. Napatunayan niyang ang bawat mabuting desisyon, gaano man ito kaliit, ay maaaring maging simula ng isang malaking pagbabago. At ang tunay na tagumpay ay hindi lamang ang pag-abot sa sariling pangarap, kundi ang kakayahang magbigay ng pag-asa at mabuting halimbawa sa iba. Mula sa isang simpleng estudyanteng nakapulot ng nawawalang pitaka, naging guro si Adrian na humuhubog ng kinabukasan ng maraming kabataan. Sa bawat aral na kaniyang ibinabahagi ay patuloy na nabubuhay ang mensaheng minsang itinuro sa kanya ng kaniyang mga magulang. Ang katapatan ay maaaring hindi laging magbigay ng agarang gantimpala, ngunit ito ang nagbubukas ng mga pintuang hindi kayang buksan ng kayamanan. Wakas.